Imbestigahan natin. Hapon hanggang gabi. Ulitin natin yung sinabi niya. Nakikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap. Okay. Hapon hanggang gabi. Hapon hanggang gabi. Anong pinatutunayan yan? Wala. Irrelevant pa rin. Okay? Tignan natin yung nilabas ni Bobby Tiglao na dokumento. Yung isinare niya sa FB na dokumento. Ito po ang nilabas na screenshot po ni Bobby Tiglao sa page niya. Ay sa ano niya, personal FB niya. Ayan po. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Ito na nga. March 8. Makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa konsyerto. Okay. Nakikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap. Okay. Hapon hanggang gabi. Hapon hanggang gabi. Kanino nang galing yung hapon hanggang gabi? Kanino po nang galing? Sa kanya, di ba po? Tama, mali. Imbestigahan natin. Hapon hanggang gabi. Ulitin natin yung sinabi niya. Nakikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap. Okay. Hapon hanggang gabi. Hapon hanggang gabi. Anong pinatutunayan yan? Wala. Irrelevant pa rin. Okay? Tignan natin yung nilabas ni Bobby Tiglao na dokumento. Yung isinare niya sa FB na dokumento. I-screenshot natin para malinaw. Baka sabihin ninyo hindi po sa akin ang galing ito Linawin ko lamang po. Hindi po sa akin ang galing ito. Ito po ay nilabas ni Bobby Tiglao. Pakita natin screenshot nung nilabas ni Bobby Tiglao. Baka kasi sabihin ninyo, tayo ang naglabas. Hindi po tayo ang naglabas nito Linawin ko sa mga tangang nanonood at nag-o-observe at naghahanap ng pagkakamali ni Banat Bay. Hindi po ako tanga. Ito po ang nilabas na screenshot po ni Bobby Tiglao sa page niya. Ay sa ano niya, personal FB niya. Ayan po. Galing po yan kay Bobby Tiglao. Nakikita niyo yung picture niya sa taas? Sa Facebook ni Bobby Tiglao. Hindi natin pero ang mga friends niya dyan ay sila Jason sa mga kilalang prominenteng tao na sigurado kung tunay na ito. Ayan, nakalagay dyan. I receive Babaya Viber. Ang tanong, ano ang nakalagay? Sige, basa. Palakihan natin Ito yung nakalagay. Ayan. Ayan po ang nakalagay. Ayan. March 8, 11:32. Ulitin natin. Ano daw? Reported. Time of incident. March 8, 11:32 a.m. On Saturday, March 8, 2025 at approximately 11:30 ng umaga, officers were dispatched to the Beverly Hilton regarding a person not breathing. So may nag-report daw ng 11:32. Sabihin na natin, bumiyahe. Siguro naman kung kaya ng PNP natin bumiyahe ng 5 minutes response, siguro naman kaya ng Beverly Hills Police umabot ng 10 minutes. For the benefit of gawin na nating 30 minutes. So dumating, to be conservative, 12 noon. Doon sa hotel, na kung saan natagpuan, dedo. Kaya nga nakasulat dyan sa baba, was pronounced deceased at 12:05. Makikita nyo yan. Wait, chotomate. Ayan. 12:05. Ayan, nasa baba yan Okay. Sandali. Hindi pala kita dito. Pakita natin yung dokumento na pinost ni Bobby Tiglao. Okay? Ulitin ko po Si Bobby Tiglao po ang nag-post nito. Ayan po. Nakalagay dyan, 12:05. 12:05 po ng tanghali, pinronounce ng patay na po yung
yung si Tontoco. 12:05. Ulitin natin. Ang argumento ni Aling Claire. Pasok, Aling Claire. Anong oras yung event ni Lisa Marcos? Sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. So, hapon. Kung ikaw ay investigador, may nangyaring alas 12. Pero nakita si Madam Lisa ng hapon pa. Kung ikaw investigador, tanungin kita ngayon, posible ba na si First Lady Marcos ay may ginawa ng tanghali bago umattend sa hapon? So, ibig po bang sabihin nun, mga kababayan, etong konsyerto para sa Pilipino ay magpapatunay na kasinungalingan ang dokumentong inilabas ni Bobby Tiglao? Hindi, tayo'y mag-isip na maigi. Isipin natin, yung dokumento po ba, pwede po bang pasinungalingan ng sinasabi ni Aling Claire? Pwede? Pakisulat sa baba. Pakisulat sa baba ang inyong sagot. I-komento ninyo. Hindi. Or oo. Oo. Baka 5 oras siya nag-makeup, kaya imposible siyang nandun sa event na kung saan may nangyari kay Tontoco. Or, ang haba pa ng time para sila ay may gawin at para maareglo ang mga bagay-bagay. Binanggit pa ni Aling Claire na meron daw siyang police mula sa gobyerno ng Amerika na nagbabantay sa kanya. Ito po ba would justify that si First Lady ay maaaring walang magawa during the morning na hindi pa naman official duty? Wala pa namang gawain, event? Or pwede muna siyang sumegway? Posible rin ba na maaaring tinulungan din siya na makaalis? Na doon sa particular na incident na yon? Posible po ba yon? O hindi posible yon? Base sa mga nakikita nating galawan ng mga CIA sa mga Hollywood movies, actually hindi lang Hollywood movies, sa mga documentary. Sa mga documentary na lumalabas tungkol sa mga pangyayari kung papaano itinatago ang mga sikretong bagay ng Amerika, sa tingin niyo po ba maaari o hindi maaari na tinulungan din siya na makaalis doon sa particular na lugar na yon? Kayo po sumagot. Hindi, binubuksan ko lang ang inyong isipan kung yung sinasabi ba ni Aling Claire would justify that the documents na nirelease ni Bobby Tiglao ay peke. Gina-justify ba ng mga ebidensya na pinipresenta ni Aling Claire ngayon? Umaga hanggang tanghali nangyari insidente. Sa hapon pa daw ang event na ito. Ay, alam mo, sa totoo lang, dapat di ka na lang nagsalita. Kasi sa pangyayaring ito, para mo nang sinasabi na meron pang pagkakataon. Hapon pa kasi yung event. Sigurado ako, hindi naman on time yan darating. Siguro malate ng konti, ng 30 minutes o maybe 1 hour.
So para mo sinasabing bakante talaga yung oras niya during the morning until the tanghali. Tama, mali? Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. So, walang meaning. Para saan yan? Anong pinasisinungalingan yan? Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay Objection, Your Honor. Irrelevant. Those photos and those is irrelevant to the incident. Tapos na po yung incident, 12:05, dineclare na pong dedo yung yung kasama nila. 'Di ba? Kasi baka ang pinupunto niya dito, hinold. Yung sinasabing hinold. Wala naman pong sinasabi si Bobby Tiglao na hinold. Linawin natin kasi. Baka yung sinasagot mo, yung mga taong nagsasabing hinold si First Lady. Okay? Pero yung naglabas ng dokumento na si Bobby Tiglao, yung bilyonaryo, wala namang sinasabi na hinold si First Lady. Hindi, kahit ako, hindi ko sinabi yun. Hindi ko sinasakyan yun kasi naalala ko, yung nagpakalat na naman nun, yung lukalukang taga-Amerika. Hindi ko sinakyan yan, yung hinold siya. Kasi logic says First Lady yan iho-hold. Siyempre may VIP treatment yan. Hindi yan iho-hold ng pulis. Sorry if I do not believe na hinold siya. I really don't believe. Asawa ng presidente ng Pilipinas yan. Ang ganda ng relationship ng Amerika at Pilipinas. Kailangan ng Amerika ang Pilipinas ngayon dahil sa mga pinapasok na gera ng Amerika. So favor to favor lang yan. Hindi iho-hold yan. So, it doesn't mean hindi siya kasama doon. Sabi ko nga, again, ulitin ko sa mga tangang nanonood, it doesn't confirm nor deny na kasama si First Lady doon sa pangyayari. Pero, to point this out, Aling Claire, is stupidity. Why? Walang ganyang akusasyon yung mga nagbalitang mainstream media. So, hindi ko alam kung anong pinupunto mo dyan. Kung ikaw ay nasa korte, talagang objection ko yan. Objection, Your Honor, she's crazy. Gaganunin ko. Ay, walang objection na ganun. Objection, Your Honor, irrelevant. Yan ang talaga sasabihin ko. Irrelevant yung pinipresenta mo. Naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Yusek, magandang hapon. Ayan. Just to follow up on Tantoco. Okay. Actually, bago yan, may mga sumalo na sa kanyang media na iniba yung usapan. Mga siguro 5 question na iba. Wala nag-follow up. Okay? Siguro napansin nung isa. Sabi niya, hindi pwedeng hindi ko to follow up. After 5 question with different topics, biglang pumasok ito. Sabi niya, ibalik ko nga. Ibinalik niya, nag-follow up question siya. Case, I would like to reiterate that Senator Amy Marcos issued a statement urging Malacanang to release a comprehensive report about what happened, the whereabouts of the First Lady. Do you see a need for this? Are you going to heed to this call? Nagsalita na po ako ngayon. Pinaliwanag na po natin. Pikon? Sabi kasi ni Senator Amy, Senator Amy, pinasasagot po kayo para magpaliwanag ng ano-ano. Sumagot na po ako ngayon. Paano ba yan? Senator Amy, sumagot na daw siya, tablado ka na. Sabi ko sa iyo Hindi, sabi ko sa inyo, malabnaw yung komento ni Senator Amy. Pinalakpakan ko siya kahapon panoorin nyo sa aking video. Panoorin nyo kahapon yung video ko. Pinalakpakan ko siya. Pero malabnaw. Bakit?
Again, we can do that. As a vlogger, we can call out and ask for explanation. And that's what Malacanang did. Kaya nga ang sagot nito ni Aling Claire, ito, sinagot ko na. Ano? Ha? Sinagot ko na. Sinagot na daw niya. Senator Amy, tapos na. Sinagot na. Paano na? Hindi, paano na po? Paano na? Ay. Isa lang ibig sabihin. Manawagan ka na sa hair follicle test ng mag-asawa. Asking for explanation is not enough. There are two things that you can do na para masabi mo talaga na para sa bayan ka. Manawagan ka for hair follicle test na mag-asawa, maganda siguro unahan mo na eh. Ikaw muna. Hindi, para ano? Ito, magpapa-hair follicle ako ha. Sumunod na kayong dalawang mag-asawa. After nun, di ba? Pangalawa na maaari mong gawin, magpahiring ka. Ipatawag mo yung mga pangalan na binanggit dito. Imbestigahan. Bakit? This is something about foreign relation. Nakakahiya ho ito kung sakasakaling totoo. Di ba? You can subpoena documents na talagang hindi sila kasama part ng entourage who paid for their plane ticket. Which plane na sinakyan nila? Di ba? Kasama po ba doon si Lisa Marcos? Ang dami, madam. Gusto mo, kunin mo na lang ako. Biro lang ha. Kunin mo akong investigador. Ako magtatanong kung ano yung mga dapat malaman. Hindi, alam mo kung talagang gusto mong malaman ang katotohanan dito, imbestigahan nyo. Ako kaya kong sa totoo lang, pasensya na, hindi ko inaano, pero kung ako immediate, nandyan ako sa loob. Ang dami kong itatanong kay Aling Claire na baka malaglag po siya sa upuan niya. Ay, wala pala siyang upuan. Dito, ang daming tanong dyan eh. Diba? Sabi niya, hindi daw part. Sino-sino yung part ng entourage? Asan yung report? Asan yung document? Diba? Which plane? Anong airline? Anong flight? Si Lisa Marcos at itong si Tontoco tsaka yung grupo niya. Sinasabi niyang hindi sila pareho ng hotel. Anong hotel ni Lisa Marcos? Tapos na, ibig sabihin, hindi na security risk yun. Anong hotel ni Lisa Marcos? Di ba? Kasi makikita mo doon, kasi kung investigador ka, favorite ko kasi yung mahilig ako sa mga ganyan, yung mga story ng Hollywood movies. Kaya pwede natin i-apply. Halimbawa, hotel niya Beverly Hills. Ano yung hotel halimbawa ang pwede dyan, yung mga mamahaling hotel? Ilang minutes from the hotel of the First Lady to the Beverly Hills. Is it possible that during the time na tumawag ng 11:32 until to 12:05 o bago dumating ang pulis, umalis na si First Lady? And who called? Diba? Sino ang tumawag nung 11:32? Makikita rin sa record ng hotel, sino mga nandoon? May CCTV Naku. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan, kung talagang seryoso si Senator Amy, madaling palabasin ang katotohanan. Kung seryoso. Pero kung para lang masabi na nagkomento, kalokohan. Di ba po? Tuloy natin. Kala mo, Aling Claire, makakalusot ka, ha? Lahat ng mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan dito. So, sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. So how's the First Lady use it? Walang... Yung tanong naman ito pang... sorry pero yung tanong niya pang pang showbiz eh. Kamusta na po siya? Anak ng... Sige natin, pasagutin natin. Okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Sa totoo lamang po ayaw niya sana to nang lumaki pa dahil ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan. Pero pilit na ginigiba, pati ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Bakit? Mahinang nila lang po ba si Bongbong Marcos?
Hindi, ako nagtatanong lang ha, ginigiba daw si FL para maapektuhan yung presidente. Bakit mahinahon nila lang? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Kasi kahit anong giba mo sa mga kasama ko, ikaw ay strong. Di ba? Si Presidente Duterte. Kahit anong giba sa lahat, pati anak niya. Then, naalala ninyo, di ba? Dinala si Pulong. At saka, I think, I'm not sure kung kasama, hindi si Pulong lang pala. Dinalang sa Senado, okay lang. Go! Alam mo naman si Pangulong Duterte, pag sa mga anak, talagang close eh. Talagang, wala, okay, go. Sabi niya, pag nalaman ko na drogista at nagtutulak ang droga yung mga anak ko, involved sa... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman